pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ano? Ang init. Ang init sa Earth? Ang init, no? Pati kahapon ang init. Grabe. Ang init. No? Yak. O, so paano? Namimiss nyo yung bagyo? Wag ganun. Wag ganun. May pinag-usapan na ng ano eh. May pinag-usapan na ng yung flood control. Na naman. Yung, yan ano yung plan? Yung master plan. Master plan. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 7 minuto. Makaraan ng 10:00 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Inflation rate sa bansa bahagya pang bumagal nitong July. Ronda Pilipinas. Drainage Master Plan para sa Metro Manila. Tinatapos na. Ibig sabihin, wala. Tinatapos na ng DPWH. Hi, Pilipinas at MMDA. Ronda Pilipinas. Sa gitna ng manipis na supply ng kuryente, Visayas Grid muling isa sa ilalim sa, yellow alert status. Ronda Pilipinas. 68 patay sa pagtaob ng bangka doon po sa Yemen. Ronda Pilipinas. Jerwin ang Kahas sumuntok ng tagumpay sa kanyang pagbabalik sa boxing ring. Ronda Pilipinas. Mala Summer feels pa rin ba ang mararanasan natin ngayong panahon? Alamin natin ang sagot mamaya sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Pokwang mas inuna ang pagiging negosyante kesa dumalo sa GMA Gala. Ronda Pilipinas. Panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao. Kasama ba dito yung sikat na coffee shop? Ha? Kasama ba ito? Kasama ba dito? Panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao. Alamin natin ang kaparusahan ng nanlait na yan sa NBI. Bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na kapag nakagat ka ng lamok ay otomatiko na meron ka ng dengue? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Pinya daw ng Pilipinas, pinya ni-reject sa ibang bansa. Alamin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha. Hi. Nakaka-relax. Nakaka-relax malaman na walang drainage. Wala palang drainage na master plan. Ang Metro Manila. Relax. Wow. Nakaka-relax. Yun. Naramdaman nyo ba? Hi.
Naiinis ba kayo? Hindi, relax nga. Nabubuisit ba kayo? Nang nalaman ninyo, Na, walang drainage master plan pala. Ano ang laman ng flood control plan nung isang taon? Kung wala palang drainage master plan. Acheche, sabi nga ni Tito Vic and Joey, acheche. Ano yan? Bakit ganon? Inamin na po ito na ni mismong Secretary Bonoan at saka nitong si Secretary level siya, di ba? Si Chairman, Yes. Chairman Artes. Yes. Secretary level siya, di ba? Secretary level. Inamin na po nila ito. Wala ho talagang master plan yung ating drainage. So nagtataka pa kayo bakit baha sa Metro Manila? Ay, nako. So ibig sabihin, nakakatawa naman to. Drainage master plan para sa Metro Manila. Tinatapos na. Parang di ba? It's always, ako lagi sa isang problema, you always look at the positive side. Di ba? Positive palagi. Yes. Ito, this is the positive side. This is the of sign. the problem. Of the problem of the baha. Of the problem of the flood. Ngayon po ay tinatapos na nila ang drainage master plan dahil inamin po ni mismong ni Secretary Bunuan na wala talagang master plan ang ating drainage. Sabi nga nila, Tito Vic and Joey, acheche. Ay, akala ko, ang kanta nila dito is I Saw the Sign. Oo, Ayan. ang bira. Nalulungkot ba kayo? Kami din, ako nung nabasa ko ito, kanina ko ba nabasa ito? Kagabi yata. Kagabi, oo. Napakalungkot. Napakalungkot. Yan na yung malungkot. Yan. Oo, napakalungkot. At ngayon, sa ngayon ay gagawin na nila, tatapusin na nila. That's a good thing. That's a good thing. Actually. So, ibig sabihin, yung master plan nila sa flood control natin ay mababago din. Di ba? Basta plan yung tatapusin na, plan. Oo, Take plan note, pa lang. ah. Oo. Tapos, nagsalita na po itong si Pangulong BBM na nasa kanya na ang listahan nung mga nagkaroon ng problema doon sa flood control projects. Wow, nabigay agad. Oo. So, ibig sabihin, nasa na kay Pangulong BBM na at alam ko, knowing BBM, galit yan sa mga, di ba, yung sinabi niya dati, Yes. hindi na niya kaalyado kung may mga kaalyado siya na may problema sa flood control projects. Hindi na Oo. kalyado. So ngayon, ang inaantay po namin, Mr. President, at naniniwala po kami na mailalabas ang listahan na yan. Exactly. Oo. Iba pa ba yung listahan na sinabi ni Senator Jinggoy Estrada? Baka iba pa yun, ha? Iba pa Isang ata. araw, baka pwede natin kausapin si Senator Jinggoy. Kaibigan natin yan. Oo naman. Oo, di ba? So, meron siyang sariling pagsisik. Ano tawag doon? Pagsisiyasat. Ayan. Pananaliksik. Ayan. Pag-imbestiga Yan. at pag-alam ng mga bagay na totoo. Kung ano talaga ang nangyari, kung bakit nagkakaroon ng mga Ayan. pagbaha sa Metro Manila at nagiging sanhi ng pagbagal ng pag-usbong at Ayan. paglago ng ating ekonomiya, nadamay pa ang bridge doon sa kabagal. Ayan, kawawa. Sisiya sa atin. Sisiya sa atin. Ni Yan. Dennis. Yan. Pinasa yung trabaho sa kanya. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News nationwide. And of course, live na rin tayo sa DWIZ News FM regional stations at sa lahat ng Radyo Ronda stations. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Bumagal sa 0.9% ang inflation rate ng bansa nitong July po ito, ha. Ito'y batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority kung saan mas mababa ito kumpara sa 1.4% noong June po. June, Hunyo. Ayon sa PSA, umabot na sa 1.7% ang average inflation mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon po yan. Mas mababa kumpara sa 4.4% inflation na naitala noong nakaraang taon. Isa sa tinitingnang dahilan sa pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng sa bahay, tubig, kuryente, gas at iba pa na bumaba sa 2.1% mula sa 3.2% po, ha. Naitala rin ang pagbaba sa presyo ng pagkain at alcohol beverages na nasa negative 0.2% at mas mabilis na pagbaba sa transportasyon. Ronda Pilipinas. Kinumpirma, sinabi
ng Metro Manila Council na tinatapos na ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority ang Drainage Master Plan para sa buong Kamaynilaan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora na nakikipag-ugnayan na siya sa mga ahensya ng pamahalaan para sa ikakaayos ng drainage system sa NCR po ito. Kausap ko na po si Chairman Don Ortez at kasalukuyan pong tinatapos ng MMDA at ng DPWA ang Metro Manila Drainage Master Plan upang maaral natin, no? Kasi itong ating mga kasalukuyang drainage systems, luma na po ito, no? Ito yung mga dekada na edad na ng mga drainage natin na maaring hindi na po kinakaya yung population ng Metro Manila, yung volume ng tubig na mabagsak tuwing umuulan. So kinakailangan ayusin, siguraduhin adjusted, adaptable na sa situation natin ngayon. Kaya nga ako tayo binabaha, Mayor, dahil hindi na kaya. Oo. Kaugnay naman sa hirit ng kapwa-alkalde na si Manila Mayor Isko Moreno na ilipat sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang pangangasiwa sa mga flood control projects. Binigyan din ni Mayor Zamora na kailangan pa itong masusing pag-aralan. For me po, aralin natin mabuti ang panukalang ito. Right now po kasi, alam natin that ang pondo po dito ay national government. No? Hindi naman po yung download sa amin. So, let us study it kung magiging mas feasible ba kung ang local na po ang gagawa nito. Pero kung sakali kasi yung local ang gagawa nito, kinakailangan i-download sa aming lokal na pamahalaan ng pondo. So, again, that's something we can comment on right away. No? Kailangan natin pag-aralan ano yung mga components ng ganitong klaseng proposal. At siguro it will need further study lang po. Yan po, tinig ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Ano ba? Yan na yan. BBBM, tiniyak na walang nawawalang pondo ng bayan sa 2026 national budget po ito. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang mawawalang pondo ng bayan sa panukalang national budget sa susunod na taon at sa mga susunod pang taon kasabay ng mas mahigpit na pagbabantay ng ehekutibo sa pagbalangkas nito sa Kongreso. Bagamat kinikilala niya ang kapangyarihan ng mga mababatas na aprubahan ang national budget, iginiit ni Pangulong Marcos na may mahalagang papel ang ehekutibo sa pagbuo ng National Expenditure Program o NEP na siyang basehan naman ng General Appropriations Act. Umani naman ang pagtutol mula sa ilang mababatas ang pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA o State of the Nation Address kung saan binanggit niyang bukas siyang i-veto ang kabuuan ng national budget sa susunod na taon o yung GAA at gagamitin na lamang ang re-enacted budget kung hindi ito naaayon sa mga prioridad ng gobyerno. Tinuligsa rin ng mga mababata sa Kamara ang pahayag ng Pangulo na anilay tangka daw itong agawin ng power of the purse na nakatalaga sa Kongreso alinsunod na rin sa Konstitusyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ako mamaya pag-usapan natin yung nabalita mo na ba yun? Yung sa pag-park sa mga within Metro Manila streets. O, di ba? Pag-usapan namin, pagkwentuhan namin kanina umaga din yan. Oo, hindi naman pwedeng blanket utos sa ganyan. May mga totoo naman yung sinabi ni MMC President Zamora at saka ni Yorme na may mga kalye talaga na hindi naman talaga dinadaanan. At hindi busy yung mga kalye na iyon. Oo, pwede ho talaga. At saka pag gaganyan ho tayo, ang magiging apektado dyan, yung mga negosyo. Tama. Di ba? May mga, isaalang lang natin, po tayo, communicate, diskusyon po tayo sa mga ito na maapektuhan. Dahil, totoo naman hindi natin pwedeng ilatag lang yan ng ganun lang. May maapektuhan at maapektuhan talaga. Exactly. At tingnan nyo po yung mga nakalagay po doon. Tingnan nyo yung social media. May mga rush hour na wala talaga nakapark doon sa mga streets na yun. Tama. At saka yun nga, gaya na sabi ko kanina, hindi lahat na dadaanan. May mga posible pang pwede mong daanan doon. Pwedeng yung lugar na yun, kahit parkingan mo yun, maglagay ka ng street parking doon, hindi makakapekto sa flow ng traffic talaga. Oo. Baka mamaya, labas naman tayo ng utos, tapos laban-laban.
Ay, naalala ko tuloy yung mahirap yan. yung odd-even scheme. Oh, di ba? Pag-aralan na muna. I-open nyo muna sa mga Metro Manila mayors. At saka sa Diba? kanilang Sila mga constituents. nakakaalam yan eh. Oo, mga constituents, kausapin din. Lalo na constituents, at saka lalong-lalo na yung mga negosyante. Exactly. Di ba? Na maapektuhan. Alamin na natin ang ating live weather report. Go na! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Makakalabas ba tayo ngayong susunod na mga 3 araw? Naku, may meeting. Ano ba mga... meeting ba ka. ako? Pasig, Makati, tapos meron ako. Naku, tignan mo. Ayaw Mag-around the metro ka ba nun? Oo. Alamin natin kung ano magiging weather natin sa weather report ni Daryl Justin. May maiksi akong bad news na dala-dala sa inyo. Huwag na yan! Patay tayo pag di ko ginalita yan, di ba? Joke lang, joke lang. Hindi, maiksi lang to at maganda ang bawi ko dito. Unahin ko na yung bad news. May LPA pa rin po kasi. Yung LPA na ito, nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility. Oo ngayong alas 10 ng umaga huling namataan ito sa layong 650 kilometers east of Virac, Catanduanes. Mababa po ang tsansa, yan ang unang good news, mababa ang tsansa na mabuo ito bilang isang tropical depression o bagyo sa susunod na 24 na oras. Pero unahin ko ito na, larga na tayo sa mga good news. Una, ang habagat o southwest monsoon ay nakakaapekto po sa extreme northern Luzon. Ang ikalawang good news, naka-monsoon break po ang malaking bahagi ng ating bansa. Isa lang po ibig sabihin yan sa buong Pilipinas, partikular na dito sa bigger portions ng ating bansa, maging sa Metro Manila. Hindi po gaanong nararanasan ang hanging habagat ngayon dahil kung pansin ninyo, past few days, napakainit at napakataas ng sikat ng araw sa ating bansa. Mainit? Napakainit. Sinasabi ko po sa inyo yan. Ang monsoon break maaari pang tumagal over the next 2 to 3 days, pero yung habagat may konting epekto. Take note, konting epekto lamang ito sa Batanes at Babuyan Islands. Localized thunderstorms naman sa Metro Manila and the rest of the country. Parehas po ng mga nabanggit na mga lugar, partly cloudy to cloudy skies, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mababang tsansa ng may hinang mga pag-ulan at napakahinang mga pagkulog at pagkidlat sa buong bansa. Napahina ng pahina ang kulog at kidlat. Yan ang asahan natin for the next coming days. Bagamat nga may LPA, pwede nating isang tabi ng very light lamang yan dahil hindi nakikita na mabubuo pa ito within the next 24 hours. So, pwede pa mag-enjoy yung mga So, hindi mabubuo. Hindi. So, ibig sabihin, wasak-wasak. Babatak-batak. Yan. Parang ang labo ng mga description na binabanggit dito. Ano ba naman yan? Mas walang kwenta yung tanong. Oo, di ba? So, hindi mabubuo. So, wasak-wasak eh. Nagtanong ka pa. Mas walang kwenta yung tanong. May isasagot sana ako pero wag na lang. Sa ating 3-day weather, pero ito medyo warning lang po. Ito ay slightly good at slightly bad news. Metro Manila at saka Metro Cebu maging Metro Davao, Wednesday at Thursday, halong init at ulan po ang mararanasan natin over the next 2 days. Pero pagsapit ng Friday, nako, medyo warning lang po sa Friday natin, Metro Manila at Metro Cebu. Asahan po posible ang malalakas na kulog at kidlat. Gulat na naman siya. Lakas naman yan. Nasa break tayo eh. Problema yun ang pagtaya. Yun ba? ang forecast. Ang talim naman. Napakatalim naman yang kidlat na yan. Ay isang magandang paalala na rin yon na bagamat maganda ang sikat ng araw, huwag magpakampante. Yun. Dahil may mga pag-ulan pa rin. Bigyan mo nga ako ng isang naman. tirada niya na. Oo. Tapos sisigaw ako ng doon sa may mga birthday. Ayan. Birthday, di ba? Tama. Sa mga may mga birthday, magparamdam naman kayo! Sige. Ano kayo pararamdam sa iyo niyan? Paano pag yung birthday patay na? Hindi na dapat tinatawag. Hindi na dapat. Kasi sabi mo, paramdam kayo eh. Pag nagparamdam sa iyo, bahala ka. Metro Manila at Metro Cebu, 26 hanggang 32 degrees. Sa Metro Davao sa Friday po, puro mga pag-ulan ang ating mararanasan. Kaya magbaon pa rin ng panangga sa ulan tulad ng Payong at Capote. 25 hanggang 32 degrees naman sa Metro Davao. Ngayon naman sa ating sunrise, sunset, tumilaok ang manok! Sa oras na 5:40 ng umaga, buong-buo ang boses. Hindi, yung pinatilaok mo na manok, bumalik na dyan si James. Di ba siya yung tumilaok doon sa time check namin sa Pinoy Gising, sabi mo nun, no? Ayan, bumalik na, kaya Okay buo na. na. Okay. Bukas mag-record ka ulit. At ito na po, lulubog ang araw.
Ay, kasi gabi, tas maganda sa yung mga ang kanta pa na dyan, Who Let the Dogs Out. Ayun. Ulit na dogs. 6:24 ng gabi. At yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, babagalan ko lang nagpapaalala ngayong may araw na, kaya maglaba at magkulaka. Ha? Tandaan nyo yan. Ako po'y nagbabalita ng tama at naglalaba at naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Magkano ang akyat ng gasolina ngayon? Ngayong araw? Piso? 1 peso? 30? 90? Ano yan? Diesel? Gasolina. Diesel magkano? Paano nga? Item nyo kayo na umaga, di ba? Patingin ko nga. Ito, isa pang reminder po ito sa mga kababayan po natin, sa mga nakikinig, nanonood, nakavalo. Huwag matakot, magpakonsulta sa tuwing makakaramdam kayo ng sakit. Ano po? Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo, kalusugan ko. Lahat tayo, miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package providers para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin yung click to call icon ha. Huwag niyong kalilimutan dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Teka muna, ano ba ang sunod natin? Pwede ba tayong dyan? Let's prove it. Gusto ko yung let's prove it natin ngayon eh. Yan natin yung let's prove it ngayong araw nito ha. Okay. Ayan. Katatapos lang natin. Uy, alam nyo ba, sabi ho ng DOH, tama ba? Pakicheck nga. Sa PGH yata yung grabe ang mga kababayan natin na pumupunta because of leptospirosis. Oo, leptospirosis. Tapos na marami daw tayong mga kababayan ngayon ang may pneumonia. Naku, dahil yun sa mga bagyo. O sige, totoo nga ba na kapag nakagat ka ng lamok, lamok, otomatiko ka ng magkakaroon ng dengue? Let's prove it! During rainy season, nagiging mas talamak ang mga kaso ng dengue sa bansa. Ito'y dahil nagiging pugad ng mga lamok ang mga stagnant water na kadalasan ay naiipon mula sa mga tubig ulan. Pero totoo nga ba na kapag nahagat ka ng kahit na anong uri ng lamok ay magkakaroon ka agad ng dengue? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa isang episode ng Life Balance, sinabi ng internal medicine and infectious disease specialist na si Dr. Carl Evans Henson na hindi lahat ng lamok ay carrier ng dengue virus at meron lang partikular na uri ng lamok na maaaring magdulot ng nasabing sakit. Pero itong specific na nagkukos ng dengue is ang family name niya Aedes, no? AEDES. Pero sa isang karaniwang tao na walang microscope, hindi mo talaga malalaman alin ang dengue carrier, alin ang hindi. Sabi nila kapag yung lamok kasi na nagkukos ng dengue or nagdadala ng dengue, minsan pag tinignan mo mabuti parang may mga white na stripes dun sa kanilang legs. Pero hindi yun always reliable. You don't always see it, no? Exactly. So, ang magandang solusyon, umiwas na lang sa kagkat ng kahit anong lamok. Bagamat talamak ang dengue, tuwing tag-ulan, sinabi ni Dr. Henson na sa buong taon ay meron pa rin na itatalang mga kaso ng dengue. Ayon sa World Health Organization, kadalasan ay lumalabas ang mga sintomas ng dengue 4 hanggang 10 araw matapos maimpeksyon ng isang pasyente. Tumatagal naman ito ng 2 hanggang 7 araw. Kinabibilangan ang mga sintomas ng mataas na lagnat na aabot sa 40 degrees Celsius, severe headache, pagsusuka at rashes, pananakit ng mga joints at muscles, swollen glands, nausea at pagsakit sa likod ng mga mata. Ang ilan sa mga payo ng mga eksperto, gumamit ng mga insect repellents bilang panangga sa mga lamok. Mas maigi na ring magsuot ng mahahabang damit para hindi ma-expose ang balat, lalo na sa gabi. Higit sa lahat, linisin ang area ng inyong bahay na maring pamugaran ng mga lamok bilang paunang hakbang sa paninigurado na ligtas kayo mula sa dengue virus. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras! Yun 30 minuto, makaraan ng 10:00 ng morning! Tuloy-tuloy mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Pag-usapan natin ang total parking ban sa Metro Manila. Applicable ba ito? Pwede ba, are? Pwede ba? Tingnan natin,
Nasa linya po natin ang chairman ng Coalition of Filipino Commuters, si Sir Ira Panganiban. Sir Ira, magandang araw po. Idol Dennis, magandang umaga. Good morning sa'yo. Mas idol kita, Sir Ira. Okay, Sir Ira, your feelings, your comments regarding sa total ban, parking ban ito sa Metro Manila. Masasabi mo, sir? Hindi ko sigurado kung sino nag-isip niyan, pero para sa akin, first of all, in theory, dapat ganun siya. Kasi wala naman na talaga espasyo yung mga kalye natin sa Pilipinas. Ang kalye natin sa Metro Manila, ang tawag dyan, pinanggalingan yan, Carabao Path. Galing yan dun sa mga daanan ng Kalabaw nung araw Hindi naman planado ang mga kalye natin Nilagyan lang natin ng semento yung dating dinadaanan ng Kalabaw nung araw. Okay, Di ba? okay. So talagang by nature makipot siya. So kung sinasabi mong total parking ban, in theory dapat wala talagang nakaparada. Dahil pag nagparada ka ng sasakyan sa magkabilang panig, wala nang dadaan sa gitna. Oo, di ba? So in theory, yes, I agree. In theory. Pero in real life, imposible. Hindi mo pwedeng gawin Kasi right now, ang total automotive population sa Pilipinas, sa Metro Manila alone, ang total automobile population is more than 2 million. Mahigit 2 milyon ng kotse sa Metro Manila pa lang. Yun yung sa Metro Manila pa lang Wala pa yung galing sa labas ng Metro Manila na pumapasok sa loob ng Metro Manila. Di ba? So imposible 'yon. Pero kung ang pag-uusapan natin, Idol Dennis, tungkol sa mga major thoroughfares, halimbawa EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth, Sukat, Quezon Rojas Boulevard. Yung mga yan, yung mga lugar na yan, mga Quezon Boulevard, yung sa Maynila, agree ako dyan. Kasi yan yung mga commercial roads na dinadaanan natin palagi, na andyan lahat ng mga sasakyan, na hindi ko maintindihan kung bakit nakaparada at nakabalandra yung mga jeepney sa tagiliran, naghihintay ng pasahero yung mga bus, at saka ginagawang mga terminal na mga taxi at saka mga tricycle at kung ano-ano pa. Yes, I agree. Dapat i-ban yung parking dyan sa mga lugar na yan. Itong pagbabaan ng parking sa lahat ng kalye na pinag-iisipan nila ngayon, balikan lang natin, Sir Ira, yung tipong mabuhay lanes na ipinatutupad ng MMDA, hindi pa ganun ka-successful itong proyekto na ito? Never naman naging successful yung mabuhay lanes Wala namang gumagamit yan I mean, real talk lang tayo. Real talk lang tayo, Okay. Idol Dennis. Never namang naging successful yung mabuhay lanes na yan Bulahan yan Wala namang gumagamit yan. Ikaw ba gumagamit ka yan? Kasi ako hindi ako gumagamit yan. I'll be honest with you. Di ba? Hindi. So, wala. Number 1. Number 2, bulahan din lang naman na sabihin no parking dyan sa mabuhay lanes. Subukan mong dumaan. Minsan sinubukan kong dumaan. Nakaparada pa rin yung mga may-ari ng bahay sa tapat ng mga nung kalyeng yan na nakaparada rin pa rin yung mga kotse nila, di ba? Correct. Sabihin mo wag sila pumarada, magagalit sila. Sabihin nila bakit? Bahay ko to Di ba? At saka yung permit. Hindi mo mapigil yun Yung permit galing kay Kapitan. Isa pa yun. Di ba? Yung permit galing kay Kapitan. Di ba? Bigyan kita ng example. Pumunta ka ng commercial centers. Pumunta ka ng, banggitin na natin, pumunta ka ng Annapolis. Di ba? Diyan sa Green Hills. Nakita mo nakaharang. May mga tali. Yung tagiliran ng kalye, hindi ka pwedeng mag-park. Tama. Pag simundubukan mong paradahan, sabihin sa'yo, binayaran namin sa City Hall yan para ireserba para sa amin. Tama. Paano mo ngayon ipapatupad yung no parking rule sa buong Metro Manila? Kung ginagawang negosyo nung mismong mga syudad, nung mismong City Hall, yung parking. Tama. Tama yung nararamdaman mo, Sir Ira, dahil lang isa rin sa mga nagrereklamo ngayon, yung mga negosyante. Di ba? Kasi, diba, ayaw nila. Ayaw nila kasi nagbabayad sila Pinabayaran nila yon para magkaroon ng paradahan yung mga kliyente nila. Isa yan sa major issue, infrastructure issue ng Metro Manila. Nagtatayo tayo ng gusali ng walang paukulang parking space para sa mga pupunta sa gusaling yan. Yan. So kailangan ba sabihan natin, teka muna, wag niyo muna palakihin yung problema ninyo. Yung munang mabuhay lanes ang asikasuhin ninyo, parang pinalaki yung problema na mabuhay lanes yan Yun nga sinasabi. Alam niyo, matagal ko nang pinapanukala, yung mabuhay lanes, yan ang gawin ninyong motorcycle lane.
tanggalin nyo sa EDSA, tanggalin nyo sa mga Pwede, major pwede. thoroughfares ang motorsiklo. Pwede. Doon nyo sa mabuhay lane padaanin. Okay. So, kanila yon, sa inyo yon, doon kayo, gawin nyo gusto nyo gawin doon sa mabuhay lanes. Doon kayo sa loob. Ito, palutakin ko lang to, Sir Ira. Yung, kung wala kang garahe, huwag kang bumili ng kotse. Your comment. Yes! Yes! Alam mo ba na sa Australia, sa Canada, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, sa Thailand, hindi ka po pwedeng bumili ng sasakyan nang wala kang patunay na meron kang paradahan. Kasi isa yun sa dahilan kung bakit bibigyan ka ng rehistro ng kotse mo. Yung patunay na meron kang paradahan ng kotse. Dahil congested na yung mga lugar nila. Sa Singapore lang bago ka bumili ng kotse, Tama. kailangan mo pang bumili ng tinatawag nilang certificate of Tama. entitlement. Ibig sabihin nun, bibili ka muna ng karapatan bumili ng kotse bago ka bumili ng kotse. Yung isa diba? isa pang sinasabi ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga apektuhan, ayaw nyo na mapagparkan yan. Ayusin nyo muna yung public transport nyo. may dahilan sila ron. They Oo. have a point. Kailangan ko mag-concede doon, ano? Oo. They have a point. Di ba? Siyempre, kailangan kong bumili ng motorsiklo. Kailangan kong bumili ng sasakyan kahit bulok. Kailangan ko kasi wala naman akong masasakyan eh. Tama. Hindi ako makakarating sa pupuntahan ko kasi bulok yung public transport system ninyo. Oo. Di ba? Privatize ninyo. Binigay ninyo sa private sector. Anong habol ng private sector? Kita. Pag kumikita na yung private sector, wala na silang pakialam dun sa kapakanan nung pasahero. Oo, tama. Yun nga yung pinaglalaban natin. Dapat yung pasahero ang mayroong mas malaking kapakanan. Tignan mo, ilan ang driver sa isang jeep? Isa. Ilan ang pasahero? 16. Walo-walo, tama. Pero yung driver, may representation sa Congress. Yung pasahero, wala. Oo nga, no? Sige. Oo nga. Parang Diba? Sige, go ahead. May diferensya tayo, di ba? Tapos, pagka magkakaroon ng fuel price hike, hihingi sila ng benepisyo para sa mga driver. Ang unang-unang biktima, pasahero. Tama. Bakit? Tama. Fair hike. Bakit hindi natin subukang, hoy, operator, bawasan mo naman ng 200 yung boundary mo. Imbes na mag-price hike tayo. Tama. Kapakanan. Oo. Total, kumita ka na, nabawi mo na lahat ng ginastos mo doon sa jeep mo. 35 taon nang tumatakbo yan. Di ba? Tama. Bakit hindi natin baliktarin? Di ba? Yung iba, Ba't wala hindi pang natin ilaw. dalhin sa ibang lugar? Bakit palaging the same solutions which bring hardship to commuters, to motorists, ang palaging solusyon na nakikita natin? Oo. Tayong mga middle income earners ang laging nalalagay sa, anong tawag doon? Yung alanganin. Tayo na lang Alanganin, tayo ang sapul. Oo. Tayo lagi ang sapul. Oo. Yung mayaman, kahit bumili ng 20 kotse yan, wala naman sa kanila yan. Oo. Di ba? Oo. Yung mahihirap, obligado namang magmotorsiklo at saka mag-jeep at saka mag-ano yan dahil talaga namang hanggang doon na lang. Hindi siya minamata ko sila pero totohanan lang. Hanggang doon lang naman talagang kakayanin ng kinikita nila. Kawawa naman sila. Diba? Pero tayong middle income, yung totoong nagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa, palagi tayong kawawa, palagi tayong biktima. Pero saan sila kumukuha? Di ba? Sa atin. Oo. Para tayo lang laging sinasangkalan. Okay, Sir Ira, maraming salamat po sa inyong komento. Thank you very much po. Tawagan namin kayo ulit, lalong-lalo na when it comes to Filipino commuters. Sige po, Idol Dennis. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you very much, lead convener ng Coalition of Filipino Commuters, si Sir Ira Panganiban. Ronda Pilipinas. Yun. Tingnan nyo. Dapat si Sir Ira tamat ang medyo tagapagsalita ng mga commuter. Feeling ko pag nagsalita si Sir Ira, naririnig hanggang Malacanang eh. Thank you very much, Sir Ira. Idol ko yan. Bata pa ako, nanonood na ako dyan. Okay, taga po tayo ng isang report. PCSO na mahagi ng ayuda sa mga biktima ng bagyo at habagat sa Maynila.
Alamin natin ang report mula kay Angelo Bainyo. Namahagi ng ayuda ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga residente ng Barangay 503 Zone 50 sa Maynila bilang tugon sa epekto ng bagyo at habagat. Pinangunahan ni na PCSO Directors Jennifer Guevara at Janet Mercado, katuwang sina Barangay Chairman Eduardo Mendoza at SK Chairwoman Jemil Ilaw ang pamimigay ng charity timba, mga food packs para sa mga nasalanta. Ang aktibidad ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layong tumulong sa mga mahihirap lalo na sa panahon ng kalamidad. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Uy, alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutunan kang o may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, bawat kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. PBBM at Indian Prime Minister sasabak sa bilateral meeting ngayong araw. Ugnayan ng Pilipinas at India itataas sa strategic relationship. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng Filipino community sa New Delhi na itataas ng Pilipinas at India ang antas ng kanilang relasyon sa strategic partnership. Kasabay ito ng pagunita sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang nasabing hakbang ay isang malaking pag-angat sa mataas ng o matagal ng magandang relasyon ng Pilipinas at India na magreresulta raw sa mas pinaigting at mas pinalawak na kooperasyon sa iba't ibang larangan. Kabilang daw sa mga tututukan sa ilalim ng strategic partnership ay ang depensa, kalakalan, pamumunan, kalusugan, turismo at iba pang sektor na dati anyang hindi pa napagtutuunan ng pansin ng magkabilang panig. Sinabi rin ng Pangulo na matagal ng oportunidad para sa Pilipinas o maganda raw ito lalo't isang malaki at maimpluwensyang bansa ang India na may malawak na potensyal para sa mutual benefits. Kaugnay nito isasapinal daw ng Pangulo at ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang nasabing partnership sa kanilang bilateral meeting ngayong araw bilang parte ng 5 araw na state visit ng Pangulo sa nabanggit na bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Ipatutupad na golden age of transparency at accountability sa pagpapasa ng 2026 budget suportado ng minority bloc. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega. Bueno, Ate Sally, go! Makikipagtulungan ang minority bloc sa sinusulong ni bagong Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na hakbang para matiyak na magiging transparent ang proseso ng pag-aproba sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ito ang tiniyak ni Senate Minority Leader Vicente Soto III makaraang ikalugod. Ang inihayag ni Senator Gatchalian nasa sa ilalim sa Golden Age of Transparency and Accountability ang pagpapasa ng 2026 budget kung saan ipopost sa website ng Department of Budget and Management ang digital copy ng National Expenditure Program o NEPA, General Appropriations Bill o GAB, Senate Committee Report, Senate Third Reading Version, Bicameral Committee Report, Reconciled Version at ang General Appropriations Act o yung GAA. Ayon kay Soto, suportado nila ang plano na ito ni Senator Gatchalian para matiyak na maiiwasan at hindi na mauulit ang naging kontrobersya sa 2025 national budget kung saan may mga sinasabing malalaking insertion, blank items at hindi naging prioridad ang budget sa sektor ng edukasyon. Matatandaang naghain na resolution ang minority bloc kasama sina Majority Senators Kiko Pangilinan at Bam Aquino na nananawagan na gawing transparent ang BICAM para sa lahat ng mga naipasang panukalang batas ng Senado at Kamara. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Imagine mo yung yung budget, naka-on air. Di ba, no?
Exciting yun. Makikita natin sila. Mapapanood natin sila. Oh, di ba? Tapos kapag may nabago dun sa pag may nabago dun sa budget, kunyari may insertion. Tapos papasok yung stinger natin na kapag may nabago, i-report agad. Di ba? Pag may nabago sa budget, i-report agad. Naka-on air agad. Oh, di ba? Exciting yan. Malalaman na ninyo kung sino ang... Alam niyo yung mga ganyan kasi, yung mga lobbying na tinatawag, di ba? Yung mga sekretary ng mga ahensya ng gobyerno, sila yung mga kumakausap para maging sponsor ng kanilang mga budget Oh, syempre, kung ikaw naman ang nakaupo doon, syempre. Kilala mo ba si Eddie? Oras mo natin sa buong Pilipinas. Lahat naman yan sa lobby, naglalabi yung mga... Siyempre, budget nila yan, kakausapin nila kung sino man yung pwedeng magtanggol sa budget mo. Bakit? May libre ba ngayon? May libre na ba ngayon? Ha? 11 minuto pa bago mag-11 ng morning. Jerwin Angkahas sumuntok ng tagumpay sa kanyang pagbabalik sa boxing ring. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sumuntok ng tagumpay si Jerwin Angkas sa kanyang muling pag-akyat sa ring ng makamit ang majority decision win laban kay Ruben Dario Casero sa 8 round na may score na 80-72, 80-72 at isang 76-76 sa California, USA. Inangat niya Angkas ang kanyang pro record sa 37 wins, 4 losses at 2 draws kung saan mayroon siyang 24 knockout wins. At muling binuksan ang pintuan para sa isa pang pagkakataon na makipaglaban muli sa isang world title. Ito rin ang kanyang unang bakbakan sa US mula noong June 2023 matapos mag-TKO kay Wilner Soto sa Minneapolis, Minnesota. Matatandang natalo siya kay Takuma Inoue via knockout sa ika-9 na round noong Pebrero 24, 2024 sa Tokyo, Japan para sa WBA Bantamweight World Title. Ngunit malinaw na bumawi na siya sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang masterful comeback performance. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Pokwang mas inuna ang pagiging negosyante kesa dumalo sa GMA Gala. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Pokwang na hindi siya dumalo sa ginanap na GMA Gala 2025 noong Sabado, August 2. Ayon sa komedyante, talagang wala siyang balak dumalo sa nasabing event dahil busy siya sa kanyang negosyo. Kailangan niya ratutukan ang kanyang pagtitinda ng kanyang Mama Pokwang Gourmet Tuyo. May bulk order daw kasi siya kaya't kahit gustuhin man umano niyang dumalo sa GMA Gala, ay hindi rin pwede dahil kailangan niya makagawa ng maraming paninda. Kasunod dito, sinabi pa ng komedyante na bukod sa may bulk order siya, hindi pa siya mababash. Kadalasan daw kasi gumastos ng araw ang artista, nag-effort na, tapos lalaitin pa ng mga tao, kaya't mas mabuti pa raw na magluto na lang siya ng paninda. Agad namang dinagsa ng pagsuporta si Pokwang mula sa mga netizen kung saan sinang-ayunan ng mga ito ang naging desisyon ng komedyante. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Totoo ba yan? Pinya ng Pilipinas ni-reject daw sa ibang bansa. Alamin kung tama o mali sa fact or fake. Maraming prutas ang ine-export ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kasama na rito ang saging, mangga at syempre ang pinya. Pero may mga sabi-sabi na nireject umano ng ilang bansa ang mga pinya mula sa Pilipinas. Kesyo hindi raw pumasa sa international standards at kaya't hindi tinanggap sa ilang foreign markets. Pero totoo nga ba ito? Alamin natin ang katotohanan dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Fake ang
balitang ito. Sa katunayan, isa ang Pilipinas sa mga top exporter ng pinya sa buong mundo sa loob ng 15 taon. Ayon sa latest Major Tropical Fruit Market Review ng United Nations Food and Agriculture Organization, napanatili ng Pilipinas ang pwesto bilang second largest pineapple exporter sa buong mundo. Noong 2024, nakapag-deliver ang bansa ng 680,000 metric tons ng pinya, isang 14.1% na pagtaas kumpara noong 2023. Nabanggit din sa ulat na lumalawak ang supply ng Pilipinas sa mga pangunahing import markets gaya ng China, Japan at South Korea. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, noong nakaraang taon ay nakapag-export ang Pilipinas ng 1.7 million metric tons ng pinya at pineapple products na may halagang umabot sa $787.7 million. Samantala, Costa Rica pa rin ang nananatiling top pineapple exporter sa buong mundo na may kabuuang export volume na 2.4 million metric tons noong 2024 ayon sa FAO. Kaya kung may nagsabi sa'yo na ayaw ng ibang bansa sa pinya ng Pilipinas, fake yan. At para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. At yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamang quote of the day. Okay lang maligaw minsan. Parte yan ng paghahanap sa sarili. Yung hinahanap pala Sana wala. Maraming salamat Pilipinas at tabayanan po ang susunod na programang Yes Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Hi. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.